Magandang umaga po sa lahat ng mga narito sa ating programa, Mabuting Daan Bible Program. Linggo po ng alas 10 ng umaga ngayon dito po sa Pilipinas. Sa ating pong kalendaryo, October 24, 2021. Sa kalooban po ng Panginoon, tayo po ay live na programa po mula po rito sa bayan ng Plaridel sa lalawigan ng ang atin pong programang ito ay regular na napapanood sa Facebook Live tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At kapag ka naman po linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng halik. Ako po ay humihingi ng paumanhin nung kung nakaraang Huwebes. Tayo po ay nag-isang oras lang dahil kakaroon po ng technical problem mismo sa Facebook. Nahihirapan po ang maraming mga nanonood sa atin dahil yun nga po na-experience nila yung naghahang yung ating video. Kaya tayo po ay humihingi muli ng paumanhin sa mga taga-subaybay po natin nung nakaraang Huwebes ng gabi. Tayo po ay hindi nakapag 2 oras dahil nga po sa nangyayari pong problema noong nakaraang Huwebes ng gabi. I hope ngayong umaga pong ito, maayos naman po ang ating programa, napapanood ninyo po ng maayos dito po sa Pilipinas at sa atin pong mga kababayan na nasa amin. Ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral po ng isang panibagong sa na akin pong naipangako dito pong paraang linggo pa. Ang atin pong paksa na pag-aaralan, kung handa na po ang ating mga kasama, yung inyong mga ballpen, mga papel, para kayo po ay makapagsulat, makapaglista. Ganito po ang ating paksa na pag-aaralan sa loob po ng 2 linggong magkasunod. Kung bakit ang mga tunay na Kristiyano ay hindi kaisa ng mga Katoliko sa pagdiriwang ng undas o araw ng mga patay ayon sa Biblia. Yan po ang ating paksa, mga magulang at mga kaibigan, mga kapatid. Sa loob po ng 2 linggong magkasunod, ito po ay panibagong series na pag-aaral ng ating paksang ito. Subaybayan po ninyo. Importante po na makumpleto, mabuo po ninyo ang paksang ito. Ngayon, sa ating paksa na pag-aaralan, agad po akong nagpapasintabi sa mga Katoliko. Baka po isipin ng mga Katoliko itong paksang ito ay para atakihin natin yung kanilang paniniwala tungkol sa pagdiriwang ng undas o araw ng mga patay. Marami po akong mga kaibigang Katoliko, yung aking mga ka-eskwela po, elementary, noong high school. Dahil nabanggit ko naman po dito sa programa, nung ako po ay bata pa, nag-aral po ako sa eskwelahan ng mga madre, dyan po sa may Balibag, Bulacan. St. Mary's Academy pa ang pangalan, St. Mary's Academy. Ngayon po St. Mary's College na po yan. Ako po ay naging Katoliko rin po noong bata. Nag-aral pa nga po ako sa eskwelahan ng mga madre. At nandiyan pa rin po yung mga kaibigan ko, ang mga dati ko pong ka-eskwela. At kahit po nung high school, dyan naman po sa Baliwag Colleges, Baliwag University na po ngayon yan. Marami po akong mga kaibigan na mga Katoliko. Sila nga po yung mga sumusuporta rito po sa ating programa. Pagka meron po tayong mga church project, nandyan yung ating mga kaibigang mga Katoliko at nagbibigay ng kanilang suporta po sa atin. Kaya itong ating paksa na pag-aaralan, agad ko na pong ipinagpapauna. Wala po tayong layunin o intensyon na tayo atakihin natin
unahin natin yung paniniwala ng mga Katoliko tungkol sa pagdiriwang ng undas o araw ng mga patay. Ito po ay dahil po sa hinihingi lamang ng pagkakataon. 2 linggo mula ngayon ay yung pag-celebrate, pagdiriwang po ng undas o araw ng mga patay. Taon-taon po yan, sineselebrate. November 1, dito po sa Pilipinas at sa iba't ibang mga bansa rin. Ngayon, sa ating paksa na pag-aaralan, sinasabi po rito na pagka ikaw ay tunay na Kristiyano, pag sinabi pong tunay na Kristiyano, ibig sabihin mayroong hindi tunay na Kristiyano. Tama po ba? 34 na ang nasa Facebook Live po natin. Hindi ko po alam kung meron tayo sa YouTube Live ngayon dahil nga po si Brother Jacob Santos ay meron pong namatay na kamag-anak. Ito naman po yung nagpasabi sa akin na hindi po siya magiging available. Kaya muli po nating ipinapaabot, pinaparating ang ating pakikiramay sa buong pamilya ni Brother Jacob Santos. Yung mga nanonood sa atin sa YouTube, siguro dito po muna tayo sa Facebook Live. Kahit hindi nyo na po i-click yung mag-watch view na lang po kayo para hindi kayo matrace, hindi kayo ma-monitor noong mga monitoring group na nagmo-monitor sa programa natin. Kaya naman ay pagka ito po ay naka-upload na sa Facebook page natin, pwede nyo pong panoorin sa replay. O ngayon, sa ating paksa, sinasabi yung mga tunay na Kristiyano hindi nakikiisa sa mga Katoliko sa pagdiriwang ng undas o araw ng mga patay. Ibig sabihin, yung mga nakikiisa, nakikisama yan sa pagdiriwang ng undas o araw ng mga patay, sila po yung mga hindi tunay na Kristiyano. Sana mapansin po natin yung pamagat ng ating paksa. Pagka po tayo'y mga tunay na Kristiyano, hindi ka dapat nakikisama, hindi ka dapat kaisa sa selebrasyon na yan ng undas o araw ng mga patay ng mga Katoliko. Bakit? Ano dahilan? Ano rason? Ang ating inaalam dito yung dahilan na nasa Biblia, kaya ang mga tunay na Kristiyano ay hindi dapat kaisa ng mga Katoliko sa pagdiriwang ng undas o araw ng mga patay ayon sa Biblia. Yan ang ating paksa na pag-aaralan po ngayong umaga pong ito at hanggang sa susunod na linggo. Ang ating pasimulang katanungan ay ganito: papaano makikilala ang mga tunay na Kristiyano? Kasi madali namang sabihin na ako tunay na Kristiyano. Madaling sabihin ng iba, sila rin tunay na Kristiyano. O ngayon, sa Biblia po, dito tayo magbatay. Gamitin nating panukat ang Biblia para sukatin natin yung mga nagsasabing sila'y mga tunay na Kristiyano. Paano natin sila makikilala? Basa sa Gawa 11:26. Ito po nakasulat. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. Hinanap po kasi ni Bernabe si Saulo. Si Saulo po, siya po si Apostol Pablo. Ngayon, natagpuan naman po ni Bernabe si Saulo. Ano po ang nangyari? Dinala po ni Bernabe si Saulo, si Apostol Pablo sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia. Doon po sa iglesia sa Antioquia. At nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Sa ating katanungan, papaano makikilala ang mga tunay na Kristiyano? Pag sinabi kasing Kristiyano,
Yan po'y mga alagad ni Kristo. Nagkakaintindihan po. Kaya ang tawag ay Kristiyano, mga alagad, mga tagasunod ni Kristo. Ngayon, paano natin makikilala ang mga tunay na Kristiyano? Yan po sa Gawa 11:26. Ang mga tunay na Kristiyano, sila po yung mga alagad ni Kristo na mga naturuan ng mga aral ni Kristo. Amen. 43 ang nasa Facebook Live po natin. Do you agree with me? Sang-ayon po ba kayo na kapag ka tunay na Kristiyano, yan po ay maalam sa mga aral, sa mga turo ni Kristo. Bakit? Kasi pag tunay na Kristiyano, tinuturuan ng aral ni Kristo. Nagkakaintindihan po ba? Pagka ikaw ay tunay na Kristiyano, ang nalalaman mo na mga turo, mga aral, galing kay Jesus Christ. Amen po ba? Mag-amen naman po. Ito pong mga narito sa Facebook Live po natin. 42 ang nasa Facebook Live po natin ngayong umaga. Please say amen kung kayo po ay sang-ayon dyan. Ang mga tunay na Kristiyano sa Biblia, sila po yung mga naturuan sa mga aral ng Panginoong Hesukristo. Alam nila yung mga turo, yung mga aral ng Panginoong Hesukristo kasi may nagturo sa kanila. Kagaya po ng mga Kristiyano sa Antioquia, tinuruan sila ng mga apostol, gaya ni Bernabe, gaya ni Pablo. Kaya ang mga Kristiyano sa Antioquia, natuto sila. Natutunan nila yung mga aral ni Jesus Christ. Ngayon, ito pong mga tunay na Kristiyano na mga natuto ng mga aral ni Jesus Christ, bukod sa sila'y may kaalaman sa mga turo, aral ng Panginoong Hesukristo, ano pa po ang makikita nating palatandaan dito po sa mga tunay na Kristiyano? Sa Juan 8:31, ito naman po ang mababasa natin sa Magandang Balita Biblia. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung, pag sinasabi pong kung, ito po ay ibig sabihin conditional. Ano po? Condition po ito. Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. 44 ang nasa Facebook Live po. Sana kayo po'y nakikinig ng mabuti. O papaano pa po natin makikilala ang mga tunay na Kristiyano? Ang mga tunay na Kristiyano, alam nila yung mga aral ni Jesus Christ. Bukod sa alam nila yung mga aral ni Jesus Christ, pagka tunay na alagad, tunay na Kristiyano, tinutupad nila yung mga aral ni Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Madali po bang maintindihan? Madali po bang maunawaan? Papaano po makikilala ang mga tunay na Kristiyano sa Biblia? Pagka mga tunay na Kristiyano, tanungin mo tungkol sa aral ni Jesus Christ. Alam nila. Pagka tunay na Kristiyano, hindi lang alam yung mga turo ni Jesus Christ. Tinutupad pa nila. Amen. Amen po ba? 49 yung narito po sa Facebook Live, pero hindi lahat nag-amen. Hindi lahat nag-amen. Ayun, nag-50 na. Inihintay ko pong mag-amen yung mga narito bago po ako mag-proceed. Wala ho tayo sa huddle. Kasama ho kayo sa pag-aaral. Hindi po tayo nag-huddle dito. Kaya ako po, from time to time,
nagtatanong sa mga narito, nakikinig sa atin. Nasusundan nyo ba? Naintindihan nyo po ba? Kung naintindihan ninyo, mag-amen kayo. Mabilis lang naman po yung i-type yung amen. Tama po ba? Let me remind you, hindi ho tayo naghahadel. Sa iba po yung hadel. Yung naghahadel, walang pakialam yun sa mga sa mga nakikinig. Ngayon lang sila gumagawa ng ganyan na magre-record pa kung ano natutunan. Sabi ko, hindi ganun dapat. Mag-record yung mga miyembro ng mga tanong. Mga tanong para linawin yung nasa hadel. Kasi apektado po sila doon sa ating naging pagpuna na yung mga miyembro sa alimpusa lang naman dyan eh. Hindi naman kasama dyan sa talakayan dyan eh. Pero pagkakapirahan na, isinasama na yung mga miyembro. Pagka mangungulikta na ng abuloy, inuobligan ng kasama yung mga miyembro. Dahil meron silang nadinig sa akin na ganun, ayun, naglabas na po ngayon ng order. Inuobliga ngayon yung mga miyembro sa bawat distrito. Magre-recording sila. Merong ala showbiz, ala broadcasting, yung nagbabalita. Kani-kanya sila ngayong presentation. Kumukonsumo naman, kumakain ng mahabang oras. Siyempre, sabi ko, scripted na yun eh. Nagre-recording, yun tinuruan na ng mga destinadong manggagawa para magpa-impress. Sabi ko, mas makikinabang ang mga miyembro kung hayaan sila at payagan silang matanong yung kanilang bagong leader. Sabi ka, frequency ni Brad Eli yan. Bakit ayaw magpatanong? Si Brad Eli, mula nung makasama ko yun eh. Laging game yun sa tanungan eh. Kahit nga sa aming mga manggagawa nung araw, pagkatapos ng aralan, talagang palilibutan na namin si Brad Eli nung araw para matanong Nung bago nga ako nakita ko pa si Brad Roland ang laki-laki ng notebook na dala-dala at daming tanong. Pinakamakulit magtanong yun. Hello? Ay, ang tawag nga sa kanya si Kulit, kapatid na Kulit. Totoo naman makulit yun. Talaga namang pag siya nagtanong parang puro siya na lang ang laki ng notebook nun pagka tinanong si Brad Eli. Ganun ba yun? May nakikinig sa atin? Ngayong magpatuloy po tayo, meron lang po ako natinig sa labas nanonood po yata sa atin, kapitbahay. Ngayon, sinasamba ako, kay Brad Roland na makulit. Ganun nung araw Alam yan ng mga manggagawa na pagka kami nag-aralan noong araw, si Brad Eli, hindi pa aalis po yun sa kanyang upuan at maghihintay pa siya ng mga magtatanong Kaya papalibutan namin ng araw si Brad Eli. Napansin ko po nung mga panahon na yon, pagka pinapalibutan na si Brad Eli ng mga magtatanong, lalo po sa Makati, dumistino si Brad Eli. Tapos na yung pagsamba, magtatanong yung mga bisita. Naku, ang napapansin ko po nung bago pa lang ako nun. Pagka may magtatanong na kay Brad Eli, yung mga matatandang mga manggagawa nag-ahalisan sa tabi ni Brad Eli. Nawawala sila, nagdi-disappear. Nawawala si Josel, nawawala si Roland. Pati yung bago niyong leader, umiiska po. Hello! Tumatalili sila noong araw dahil kabisado nila Pag si Brad Eli, pinalibutan na ng mga tao, ng mga bisita magtatanong, alam nilang tatawagin sila ni Brad Eli para gawing tagabasa. Ang napansin ko, nung panahon na yon, ako yung naiiwan sa tabi ni Brad Eli kasi bago pa ako Pag naghanap na si Brad Eli ng gagawing tagabasa, hindi pa niya ako tagabaso nun kasi bago pa lang akong kasama Pag naghanap si Brad Eli ng
gagawing taga-basa, hindi na niya makikita sila Josel, sila Roland, pati yung inyong bagong leader, mga nananakbo yan. Ako ho yung naiiwan. Eh di, makita ko ni Brad Eli, o ikaw, Brad Willie, basahin mo. Ako, ginagawang taga-basa. Eh siyempre, bago pa lang ako noon, nagkakamali-mali pa ako ng base. Naku, nasa sermonan ako, nasasabon ako ni Brad Eli. Sa harap ng mga bisitang nagtatanong. Pagka ako po'y nagbabasa na, saka ngayon lalapit yung sila Josel, sila Roland, yung inyong bagong leader, saka ngayon na, kasi ano na sila, shake na sila, may tagabasa na si Brad Eli. Hello? Naalala ko lang kung paano po ako nag-umpisa, kung paano po ako na-train ni Brad Eli. Kasi pag tagabasa ka ni Brad Eli, may pressure eh. Lalo, matagal mong makita yung talata, talagang sesermonan ka. O itong mga nabanggit ko na yan, napansin ko, naiisahan pala nila ako nung araw. Mga magugulang talaga yung mga yan eh. Sila yung mga matatanda ng mga manggagawa, matagal nang kasama ni Brad Eli, pero dahil alam nila si Brad Eli, walang inaatrasan na tanungan. Yung mga bisita sa Makati po, madalas destinado si Brad Eli sa Makati. Yan po sa mga bakosa. Napansin ko ng mga panahon, sila Mel, tumatakas din yan eh. Ayaw nila kasing sa harap ng maraming mga tao, sila'y mapagalitan ni Brad Eli, sila'y masabon, masermonan. Maghihintay sila ng pagka mayroon ng nagbabasa para kay Brad Eli, saka ngayon parang para mga langgam na maglalapitan na. Pero pagka nag-uumpisa pa lang mag-ipon-ipon yung mga tao, pinapalibutan si Brad Eli, yung mga magtatanong, wala kang makikita sa mga yan, mga tumatalilis ho yan, mga takot, mga nininervyos. Ako po ang napagtiyagaan ni Brad Eli. Noong ako po'y bago. Doon ako naman nasanay na si Brad Eli, yung kanyang mga sermon. Tinanggap ko po yung positibo eh. Yun ang nakabuti naman po sa akin. Kaya nga si Brad Eli, love na love ko yan eh. Kahit po kami nag-part ways, kahit po kami nagkahiwalay. Napambasin niyo naman siguro na ako po, hindi ko po ikinakahiya na naging mentor ko po si Brad Eli. Ako po'y dati niyang estudyante. Malaki po yung naiambag sa akin ni Brad Eli. Kaya nga po ako ngayon inyong napapanood dito, napapakinggan at kayo po kaya siguro kayo tumutok sa programa ko sa loob po ng 5 taon nakita nyo po na may benepisyo sa inyong panonood at pakikinig sa programa. Lumilingon din po ako kay Brother Eli dahil matyaga po yung tagapagturo. Kaya lang titiisin mo po yung kanyang pagiging perfectionist. Ayaw po niya noong hindi maayos Ayun naman ho yung ko po natutunan kay Brother Eli. Kaya kung wala hong Brother Eli, wala rin hong Brother Willie ngayon. Amen. Kaya para sabihin ng mga panatis, galit ako kay Brad Eli, hindi nyo naman nakasama yung tao Kami ho nagkasama noon. Yung relasyon namin nun talagang nung araw po naman talaga parang magtatay, parang mag-ama. Kaya lang ho kami nagkahiwalay dahil sa prinsipyo. Ang prinsipyo ko po kasi gusto ko yung totoo lang. Gusto ko po yung tama lang. Ayoko po noong nakita ko noong siya po ay nagbago ng prinsipyo. Ang dati niyang itinuro sa akin ang iglesia, sakripisyo, hindi benepisyo. Hindi ka dapat ang tingin mo sa iglesia para magpayaman ka. Yun po yung nakita ko na nagbago kay Brad Eli. Yung tungkol sa ang iglesia po naging benepisyo na po nila. Sila po yung nagpasasa, sila po yung nakinabang, nagpayaman. Sila yung nagkamansyon, yung iglesia nila hanggang ngayon wala pong sariling
mga bahay-sambahan. Hello? Yun po yung sinasabi ko. Pero pagdating sa pagkatao ni Brad Eli, sa personal niya, hanggat maaari nga, ayoko po nga yun ang pag-uusapan eh. Doon pa rin po ako sa turo, doon ako sa aral. Kasi pagka ikaw ay tunay na Kristiyano, interesado ka, matutunan mo mga aral ni Kristo. Amen. Pagka ikaw ay tunay na Kristiyano, tinutupad mo ang mga aral, turo ni Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Kaya yung mga dati nating kasama, kayo po ay umupo at mag-isip. Magbulay-bulay, mag-reflect kayo, yan bang inyong mga doktrina, mga turo na natanggap, yan ba ay kay Jesus Christ? Yun bang mga babae dyan na tinuruang wag magpuputol ng buhok, wag magpapagupit, pahabain ng buhok hanggang sa kusang huminto, yan ba'y turo ni Jesus Christ? Pag-aralan niyo po. Yan bang kayo'y tinuruan yung mga babae na huwag magsusuot ng mga alahas? Huwag magsusuot ng kwintas, ng singsing, ng hikaw. Yan ba ay turo ni Jesus Christ? Pag-aralan niyo po. Kasi kung hindi naman galing kay Jesus Christ, yung ganyang turo, ibig sabihin kayo po ay hindi kayo mga tunay na Kristiyano niyan. Tama po ba? 60 ang nasa Facebook Live. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakatuwa naman, siguro yung mga nasa YouTube dumayo dito, Maganda din pala yung ganun Nakakatuwa naman itong programang ito dati kinakantsawan na wala pa ikang 10 nung araw. Ewan ko ba, nagbago si Brad Eli nung araw nung siya yung binibira, nung siya yung inaatake ng mga ibang iglesia. Si Brad Eli sabi niya, nadadaan ba yun sa paramihan? Kasi kinantsawan si Brad Eli nung araw yan naman ikang grupo ni Mr. Soriano Greater Pampanga area lang yan Kasi yung mga kasama ni Brad Eli sa programa ni Don Manolo Fabis malalaking grupo malalaking iglesia kinakantsawan si Brad Eli kayo naman Mr. Soriano konti lang kayo pang Greater Pampanga area lang kayo Ang sagot ni Brad Eli, bakit? Nadadaan ba yan sa paramihan? Dumika sa panahon ni Noe, nalunod, maraming mga tao ang naligtas, 8 yung mga sumakay sa daong. Ganon si Brad Eli, mga tuwiran nung araw Nung magpaulan ng apoy at asupre sa Sodom at Gomora, hindi ba ang naligtas ay 3 lang? Hello? May nakikinig pa po ba kay Brad Willie? Ganon po ang Brad Eli nagturo sa akin. Ganon siya mga tuwiran. Hindi nadadaan sa paramihan yan. Ngayon itong mga fanatics, mga naiwan ni Brad Eli, kasi ang inyong bagong tagapagturo, school bukol Aminado naman yung bago yung leader, school bukol siya Dapat, kayo masaway, mga kapatid, huwag ganon. Huwag niyong daanin sa kantsaw na kukunti lang naman yung si Willie Santiago. Kung balikan tayo niyan. Yan ang good student ni Brad Eli. Baka nakakalimutan nyo. Naalala ko po nung araw may pinapaharap na talata si Brad Eli. Bago po sa pandinig ko yung talata. Sabi ni Brad Eli, sige, natatagalan kasi kung makita sige, ang makakita ng talata, 500 piso. Sabi ni Brad Eli, yun ang papremyo. Ngayon binulungan po yung kuya. Kuya, hanapin natin, baka makita natin. Sabi nung kuya, ano ka ba? Si Brad Willie nga nahihirapang makita, tayo pa makakita niya. Hello. Aminado yung kanilang bagong leader. Talagang sinabihan siya na, kuya, hanapin natin, baka makita natin. Sumagot
Ano ka ba? Si Brad Willie nga, nakita mo nahihirapang makita, tayo pa makakita niya. Yan ang sinasabi ko. Nangangantyaw. Kunti lang naman ni kayang nanonood kay Willie Santiago. Kaya naman ang tanong ko, bakit sa paramihan ba yan? Kayo ba pag sinabihang ang Iglesia Katoliko ba? Totoo sa Diyos dahil sila marami, hindi naman kayo papayag. Pagka ba sinabi ko, ang mga Iglesia ni Cristo, milyon-milyon din. O payag ba kayo na sila totoo? Hindi rin kayo papayag. O ano patayan ninyo? Di ba? Pagka mangangantyaw kayo, ipapamukha ninyo marami kayo. Pag naman ipinakita ko may mas marami sa inyo, di nyo naman matanggap. O, ganun tayo. 66. Lalo akong ginaganahan ito pagkaganyan Saan kayo pupunta? Pagka tayo nagharap. Kaya nga yung inyong bagong leader nagtago na sa aparador Ayaw lumabas. Bakit? Alam niyang mahihirapan siya. Alam niyang hindi niya kayang panindigan yung mga turo na tinanggap niya sa tsuhin niya Dapat pag-aralan natin yung mga turo, yung mga aral. Kay Jesus Christ man turo yan. Kasi pagka ikaw ay tunay na Kristiyano, maalam ka sa mga aral ng Panginoong Jesucristo. At hindi lang ikaw ay maalam, tinutupad mo pa ang mga aral ng Panginoong Jesucristo. Yan ang dapat nating maintindihan. Tinatawagan ko po kayo, yung mga manggagawa, yung mga miyembro. Yun bang mga doktrinang naituro sa inyo ni Brad Eli? Talaga bang kay Jesus? Ito ang tanging doktrina ni Jesus na walang kapintasan kay Jesus. Ligtas ka kung tatanggapin, ligtas ka sa doktrina ni Jesus. Natatandaan ko pa. Yun ngayon yung aking sa inyo, imbitasyon. Umupo kayo. Mag-isip. Pag-aralan nyo po yung sinasabi ko. Yan bang mga recorded videos ni Brad Eli ng kanyang mga doktrina? Yan ba kay Jesus Christ? Pag hindi, itapon nyo na po yung video na yan ni Brad Eli. Itapon nyo na at hindi tayo makikinabang dyan. Bakit? Pagkatunay kang Kristiyano, dapat doktrina, turo, aral ni Jesus Christ ang nalalaman mo at mga tinutupad mo. Ngayon, ano pangako ng Panginoong Jesucristo? Kapag tayo po, tinutupad natin yung kanyang mga aral, turo, mga utos. Basa, Mateo 28:19 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kausap ng Panginoong Hesus dito sa talata, yung kanyang 11 alagad. Paakit na po siya sa langit. Bakit po 11 alagad na lang? Kasi si Judas Iscariote nagtaksil, nagpakamatay. Kaya nung mabuhay na maguli si Jesus Christ, 11 alagad, yung mga tapat, ang kausap niya rito. Bago siya umakyat sa langit, sabi ng Panginoong Hesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Tuloy. Kaya, habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano po ang pangako ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang mga tunay na alagad na tumutupad ng kanyang mga aral, turo, mga utos? Ano po ang pangako ng Panginoong Jesucristo? Sabi po niya,
turuan ninyo silang sumunod, yung mga alagad, sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pag po tayo, mga tunay na Kristiyano, tayo po ay ang ating pinanghahawakan, ang ating mga tinutupad ay mga aral ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga utos. Ang pangako ni Jesus Christ, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. O may pandemya ngayon, nandiyan ang COVID-19. Mga tunay na Kristiyano, ano ang dapat nating tandaan? Kasama natin si Jesus Christ. Kahit nandito po ang pandemya ng COVID-19. Amen? Amen po ba? Mag-amen naman po itong nasa Facebook Live natin. 58 ang nasa Facebook Live. Mag-amen naman po kayo kung kayo ay sang-ayon. Nangako ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng kanyang mga tunay na alagad. Kung tayo po'y tumutupad sa lahat ng kanyang utos, sa lahat ng kanyang aral, sinabi ng Panginoong Hesus, tandaan ninyo, huwag nating kakalimutan, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya paano ikaw ay dadanas ng depresyon sa panahong ito ng may pandemya? Na parang ang pakiramdam mo kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, umapit ka sa akin, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, hindi kita. Ayun, naalala ko lang yung probinsyano. Yan yung team song nung araw ng probinsyano. Parang mas mas okay po yun na yung sa pangako ni Jesus Christ. Panghawakan natin, mga magulang at mga kaibigan. Marami po nitong nakaraang kasagsagan ng pandemya. Sabi sa balita, mga dumanas ng depresyon, mga nagpakamatay. Bakit gagawin yung ganong pagpapakamatay? Para bang ang nila sa buhay wala nang pag-asa? Wala nang maganda? Si Jesus Christ po nangako sa ating mga alagad, sa mga tunay na Kristiyano, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya pagka ikaw ay tunay na Kristiyano, kung sinasabi nila, yung COVID-19 hanggang 2022 pa, ano naman sa atin? Hello? Hello? May kausap po ba si Brother Willie? Ano naman kung sabihin nila, kung sinasabi ng mga scientifico na tatagal pa ng 2022? Ano naman sa atin? Apektado ba tayo nun? Kahit nandyan po yung COVID-19, nandyan naman si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang ating dakilang manggagamot. Amen. Amen po ba? Lahat ng sakit karamdaman, ano yan? Suko. Suko sila sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng pangalan sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po ba? 61 na yun nasa Facebook Live. Amen naman po dyan. Kung kayo ay sumasang-ayon.
Hindi ba yung pangalan ni Jesus Christ ang pangalang higit sa lahat ng pangalan? The name above every name. O binigyan ng pangalan niyang salot na yan, COVID-19. O yan ang pangalan. O ang pangalan ni Jesus Christ, pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya tayo po mga magulang at mga kaibigan, kung tayo mga tunay na Kristiyano, paano makikilalang mga tunay na Kristiyano? Ito po mga palatandaan. Pagka tunay na Kristiyano, maalam sa mga aral ni Jesus Christ. Bakit? May nagturo, tinuturuan sila ng mga tagapagturo na sinugo ni Jesus Christ para matutunan ng mga tao ang mga aral ni Jesus Christ. Amen. Tapos, pagka ikaw ay tunay na Kristiyano, yung mga alam mong turo ni Jesus Christ, mga aral ni Jesus Christ, mga utos ni Jesus Christ, tinutupad mo yan kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Ang pangako naman ni Jesus Christ sa mga tunay na Kristiyano, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi naman tayo, apektado nitong mga nangyayari sa mundo. COVID-19, nandyan siya. Di hayaan natin nandyan siya. Pero tayo magpatuloy. Tama po ba? Nung sinalo ang Egypt, ang apektado, mga Egyptians. Pero yung mga Israelita, protektado ng Diyos. Amen. Amen po ba? Nung mapanood ko yung video noong mga nag-uusap sa Haden, sila Josel, saka yung bagong leader, problemado, mga haggard na haggard. Dahil wala silang magawa. Yung daw mga oxygen, nahihirapan na sila maghagilap. Dahil tinatamaan ng COVID-19 yung mga miyembro nila sa Cavite. Sabi ko, kahihina naman itong mga leader na ito. COVID-19 lang iniinda na. Hello? Sabi ko, COVID-19 lang hindi na malaman ng gawin. Yung mga Israelita sa Egypt, hindi sila naapektuhan ng mga salot sa Egypt. 10 yun 10 yun. Naman. Nung ang tinanong si Brad Eli, bakit 10 yung salot sa Egypt? Ang sagot dahil 10 daliri yung yung nagtanong May video naman yan Brad Eli, bakit ba 10 yung salot sa Egypt? Sabi nung Brad Eli, tinan mo nga yung daliri mo sa kamay, bilangin mo. Ito po 10, o kaya 10. Para pag lagi mong nakikita, lagi mong matandaan. Sagot ni Brad Eli yan ng una nung punahin ko. Sumagot ako, sabi ko, hindi dahil sa 10 yung daliri. Dahil may mga Diyos-Diyosan ng Egypt. May 10 silang Diyos. Na lahat ng mga Diyos ng mga Egyptians ay hinatulan at hiniya ng Diyos ng Israel. Ipinahiya ka ako ng Diyos ng Israel yung mga Diyos ng Egypt. Kaya 10 yung salot na pinadala sa Egypt. Ngayon, kahit 10 yung salot na yon, protektado ang mga Israelita. Hindi sila apektado noon. Ganon din tayong mga tunay na Kristiyano. Nagkakaintindihan po ba? Kay Pastor Ben Rances, dapat maniwala na sila sa pagpapagaling mula sa Panginoong Yesus. Amen? O kita po ninyo, meron tayong kaibigang pastor nanonood sa atin. Ibig sabihin, sang-ayon siya rito sa ating tinatalakay dito. May mga kaibigan tayong pastor na sinusuportahan po ang ating programa. Ngayon, balik tayo sa ating paksa. 65 na yun nasa Facebook Live. Sana yung mga nasa Facebook Live natin, kayo po ay naglilista, sinusundan nyo po itong paksang ito na ating tinatalakay. Ngayon, yun palang mga tunay na Kristiyano, sinasamahan ng Panginoong Jesucristo, yun ang pangako niya. Tanong, paano natin mapapatunayan
Kung tayo po'y sinasamahan nga ni Jesus Christ. Hello? Interesado po ba kayong mapatunayan na si Jesus Christ kasama natin? Kasi nangako si Jesus Christ sa lahat ng tumutupad ng kanyang mga utos, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. O gusto niyo po bang mapatunayan na ang ating Panginoong Jesucristo ngay sinasamahan tayo? Interesado po ba kayo? Interesado po ba kayo? Ano naman ang patunay na makikita natin kung si Brother Willie sinasamahan ni Jesus Christ? Kayo po na mga kapwa ko, mga Kristiyano, ay sinasamahan ng Panginoong Jesucristo. Kasi nangako ang Panginoong Yesus, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. O ngayon, sa Biblia po, papaano po pinatunayan ng Panginoong Jesucristo kahit sa mga unang Kristiyano hanggang sa mga Kristiyano sa panahon ito na siya nga po, yung kanyang pangako na yun ay totoo. O basa, Marcos 16, 19 hanggang 20, ganito po mababasa natin. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Pagkatapos niyang kausapin yung kanyang mga alagad, ang Panginoong Yesus iniakyat na sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Tuloy. Sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Inutusan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga alagad, gumawa ng alagad sa lahat ng bansa. Sumunod naman yung mga alagad, nangaral sila sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Yung ginawa ng mga alagad ng una na ipangaral ang mabuting balita, gumawa ng mga alagad sa lahat ng dako, sabi ng talata, tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Hello? Nandiyan pa po ba ang ating mga kasama? May kausap po ba si Brad Willie ngayon? 67 ang nasa Facebook Live. Are you still with me? Papaano po pinatunayan ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pangako na lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng panahon? Paano niya pinatunayan yan? Nung isinugo niya yung kanyang mga alagad para mangaral, gumawa ng mga alagad sa lahat ng dako. Sabi po, tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Hindi pala sila nag-iisa. Bakit? Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Papaano po ang mga alagad ng una? Ang pangangaral nila ay meron pong patunay na kasama nila ang Panginoong Jesucristo. Hello, pwede po bang sumagot yung mga naintindihan po yung talatang binasa? Paano po napatunayan ng mga alagad na yung pangangaral nila may kasamang tulong ng Panginoon? Pwede po bang sumagot? Yung mga narito sa ating programa. Ano patunay na si Jesus Christ sinasamahan yung kanyang mga alagad na ipinangaral ang mabuting balita? Ano naman ang patunay ni Brother Willie na ang pangangaral na ginagawa natin, sinasamahan ng Panginoon, tinutulungan ng Panginoon? Hindi po ba maliwanag yung talatang nakasulat? Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkakaloob niya sa kanila. Ang mga alagad nangaral, tinulungan ng Panginoon. Ano patunay? May mga himala yung pangangaral
na ginawa ng mga alagad ng una. Amen! Amen po ba? Kay Brother Ernie, sa pamamagitan ng mga himala. Very good. Very good. Nakita niyo po yung ating pag-aaral. Si Brother Willie, hindi naman nagbibigay ng sariling paliwanag dito eh. Binabasa lang yung mga talata. Tama po ba? Yung mga tunay na Kristiyano, paano makikilala? Ang mga tunay na Kristiyano, alam nila ang mga aral ni Jesus Christ. Paano nila nalaman? May nagturo. Tama po ba? Ngayon, ang mga tunay na Kristiyano, bukod sa alam yung mga turo ni Jesus Christ, mga utos ni Jesus Christ, tinutupad. Tumutupad sila ng mga aral, turo, utos ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, may pangako pala si Jesus Christ sa mga tunay na Kristiyano. Ano po yun? Sinasamahan niyang palagi ang mga tunay na Kristiyano. Ngayon, ano patunay na si Jesus Christ kasama natin? Kailangan makita yung mga himala, pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo. Amen! O yung mga nadyan sa hadel, yung mga nagsasayang ng oras niya sa hadel, yan bang hadel na yan? Meron kayong nasaksihan, naranasang mga himala ng Panginoong Jesucristo. Pag wala, tigilan nyo na yan, lubayan nyo yan. Tama po ba? It's just a waste of time. Pagka kayo naghadel, tapos masakit ang ngipin mo, masakit ang ulo mo, wala namang nangyari, hindi naman naalis. Natapos ang hadel, lalong sumakit ang ulo mo, lalong sumakit ang ngipin mo. Ibig sabihin, hindi sinasamahan ng Panginoong Jesucristo yung hadel. Tama po ba? Hello? May kausap pa po ba si Brad Willie? Pasensya na kayo ha. Ako po ay prangka lang sa inyo. Kaya nga yung inyong bagong leader, ano ginagawa? Yun daw mga milagro sa demonyo. Kasi wala silang milagro ng Panginoong Jesus. Ang alam lang nila nagmimilagro yung demonyo. Kaawa-awa naman ito mga ito. Nakamatayan ni Brad Eli. Ang binibigyan ng kredito ngayon sa mga himala, sa mga milagro, si Satanas na lang. Sabi ko, paano yung Diyos nyo? Inutil. Yung Diyos nyo naubusan na ng kapangyarihan para maghimala, para magpagaling. Awa-awa yung mga nasa hadel. Pag hindi nyo pa naunawaan kung sinasabi ko, naku, mawawalan na ho kayo ng pagkakataon. Kaya nga dahil walang mga himala ng Panginoong Diyos, walang mga pagpapagaling ng Panginoong Diyos, itong pangangaral dyan na ginagawa sa inyong hadel. O ito na lang, dinidiscredit na lang nila yung mga himala, mga pagpapagaling. Ini-credit po sa demonyo kay Satanas. Sabi ko, ang Diyos ng Biblia, ang Panginoong Jesus, hindi naman siya nagbabago Hebreo 13 at 8, si Jesus, si Jesucristo, ang kahapon, ang ngayon, at magpakailanman. Tama po ba? Hello? Paano tumigil na ang Panginoong Jesus sa pagpapagaling? Paano huminto na ang mga himala ng Panginoong Jesus? Lalabas, si Jesus Christ naging talunan ni Satanas. Naging talunan sa dyablo. Bakit? Ang dyablo na lang ang naghihimala, nagpapagaling. Si Jesus Christ, hindi na. Walang logic. Walang sense pagka kayo napaniwala dyan sa tinasabi dyan sa hadel. O ngayon, let's make a recap. Papaano po makikilalang mga tunay na Kristiyano? Ang mga tunay na Kristiyano, nalalaman ang mga aral ni Jesus Christ. Tinutupad ang mga aral ni Jesus Christ. Ang mga tunay na Kristiyano, sinasamahan ng Panginoong Jesucristo. Ano patunay na sinasamahan nga ni Jesus Christ ang mga tunay na Kristiyano? Pagka ikaw ay tunay na Kristiyano,
makakasaksi ka, makakaranas ka ng mga himala, mga pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba? Ang pangangaral ng mabuting balita, mayroong kalakip na mga himala, pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga narito po sa ating programa, kayo pong mga nanonood at nakikinig sa ating pangangaral dito, yan ho bang himala, pagpapagaling? Yan ho ba'y naranasan nyo na? Kung naranasan nyo na, magpasalamat tayo sa Panginoong Hesus. Pinapatunayan niya sa atin yung kanyang pangako. Ano sabi ni Jesus Christ? Tandaan ninyo, ako'y palagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Ngayon, ang tanong ganito, bakit ang mga tunay na Kristiyano ay hindi kaisa ng mga Katoliko sa pagdiriwang ng undas o araw ng mga patay? Puntahan na po natin yung lundo ng ating paksa. Yang undas, Todos los Santos, araw ng mga patay, All Saints Day. November 1 yan, kung i-celebrate dito sa Pilipinas. Bakit kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi dapat ikaw ay maging kaisa ng mga Katoliko sa pagdiriwang ng undas o araw ng mga patay? Ano dahilan? Basa, Kolosas 2 at 8 ng magandang balita, Biblia. Mag-ingat kayo, sabi po sa mga Kristiyano. Pag sinabing mag-ingat, ibig sabihin there is danger. May panganib. Tama po ba? Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagbula. Hello? Nakikinig po ba ang ating mga kasama? May babala ang Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano sa Kolosas. Ano po yung babala na yon? Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagbula. Meron po palang mga walang kabuluhan at madayang turo na hindi nagbula kay Kristo, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Ito po sa talatang binasa natin, mga magulang at mga kaibigan, mag-ingat tayo, mga kapwa Kristiyano. Ano ang dapat nating pag-ingatan? Yung mga walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagbula. Ano po yan? Yang mga tradisyon ng mga tao. Pagka po pala tayo, mga kapwa ko Kristiyano, ang atin pong susundin ay yung mga tradisyon ng mga tao. Yan po yung mga walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi naman galing kay Kristo. Maliwanag po ba? 62 ang nasa Facebook Live. Maliwanag po ba? Kung tayo po yung mga tunay na Kristiyano, hindi ka dapat sumunod sa mga tradisyon ng mga tao. Kasi ang tunay na Kristiyano, ang sinusunod, yung mga turo, aral ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba? Yung mga turo ng Panginoong Hesukristo, mga utos ng Panginoong Hesukristo, ipinasulat niya yan. Nasa Biblia pagka-utos ni Jesus Christ. Nasa Biblia pagka mga aral ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, pagka wala sa Biblia, hindi nakasulat sa Biblia, hindi kay Kristo yan. Madayang katuruan yan. Walang kabuluhan yan. Bakit? Kasi tradisyon yan ng mga tao. Ngayon,
Yang araw ng mga patay, Undas, Todos los Santos, yan po ay tradisyon yan ng mga tao. Nakaugalian na lamang yan. Tama po ba? O ngayon, gusto niyo po bang malaman o papaano po nag-umpisa yung tradisyon na yan na Undas, araw ng mga patay? Nagising na lang po tayo, November 1 yan. Tama po. Nakagisnan na po natin yung November 1 na yan, araw ng mga patay. Nung wala pa pong pandemya, nitong mga nakaraang mga taon, di po ba talaga naman dinadagsa ang mga simenteryo? Dinadagsa yung mga libingan na yan. Kumikita ang mga, yung mga nagtitinda ng mga bulaklak. Tama po ba? Mga nagtitinda ng mga kandila. Tama po ba? Tapos mismo sa simenteryo naglalagay ng mga tindahan. Hello? Di po ba nung wala pang pandemya, ganyan po ang kalakaran tuwing November 1, October 31 pa lang mga nakapwesto na po yung mga tindahan. Dahil kinocover po yan ng mga balita. Kaya tayo aware tayo kung ano po ba noong panahong normal pa ang sitwasyon. Talaga namang milyon-milyong katao ang mga nagpupuntahan dyan sa mga simenteryo, dyan po sa La Loma, sa North. Oo, talagang marami po, dagsa ang mga tao dyan. Mga artista nagpupuntahan din at inaabangan naman ng mga tao, di ba? Ngayon, bakit wala sa YouTube? Hindi kayo updated. Brother Jacob Santos ho kasi ngayon ay naging abala dahil may namatay na kamag-anak. Kaya dito lang muna tayo sa Facebook Live, ngayon, nasaan na ako? yung mga tao pumupunta ng simenteryo nung wala pa pong pandemya ng COVID-19. Ibig sabihin, marami ang kumikita dyan sa November 1 na yan, na kaugalian, tradisyon dito sa Pilipinas. Ngayon, alamin natin ang kasaysayan po niyang araw ng mga patay o Undas. Alam niyo po ba na hindi naman talaga November 1 ang orihinal na petsa ng pagdiriwang ng mga Katoliko ng Undas o araw ng mga patay? O ano po ang ating source? Dito po sa Wikipedia. Basahin natin. Pwede niyo po rin kayo mismo. Available naman po ang impormasyong ito sa Google. Nung buhay si Brad Eli, ayaw niyang ako'y nag-google Nangangandiyo si Brad Eli pag ako'y nag-google. Pero pag si Brad Eli gagamit ng Google, okay lang. Bakit naman yung Google bawal akong gumamit? At si Brad Eli lang ang pwede. Sabi ko talaga hindi maayos ngayon, ito ang nakuha nating impormasyon na ibinibigay ng Wikipedia. Ito po, sa kanluran, ang pagdiriwang ng araw ng Todos los Santos na tinatawag na Festum Omnium Sanctorum sa Latin, sa Kristiyanong kanluran ay ginagawa tuwing ika-1 ng Nobyembre, na sinusundan ng araw ng kaluluwa, ikalawa ng Nobyembre. Ito ay isang araw ng pangilin sa Iglesia Katolika Romana o Katolikong Latino ng may pagtatanod o bihilya. Dati ang pagdiriwang na ito ay may oktabo. Pinawalang bisa ang oktabo noong 1955 kasama ang iba pang mga oktabo. Ang pagdiriwang ng Todos los Santos ay sinimulang gawin sa kanluran noong ika-13 ng Mayo, taong 609 o 610, kung saan ang araw ay mas mahalaga kaysa taon, nang ikonsagrado ni Papa Bonifacio IV
ang pansyon sa Roma sa mahal na birhen sa lahat ng mga martir. Yan. Ang piniling araw na ito, Mayo 13, ay isang paggunitang pagano noong matandang panahon na pinalolooban ng 3 araw ng pista ng Lemures, kung saan inilalaan ang masama at walang pahingang mga kaluluwa ng mga namatay. Sinasabi ng mga liturhiyologong medieval na ibinase sa pagdiriwang ng Lemuria ang pagdiriwang ng Todos los Santos sa mismong petsa at may kaparehong tema para sa mga yumao. O tandaan po natin ha, bigyan natin ng pansin. Ang orihinal na pagdiriwang ng araw ng mga patay, kailan po? Mayo 13, May 13, noong taong 609, 610. Ngayon, paano po naging November 1? Ang pagdiriwang ng Todos los Santos ay mula raw sa pagtatayo ni Papa Gregorio III, 731 to 741, ng isang oratorio sa simbahan ni San Pedro sa Roma para sa mga relikya ng mga banal na apostoles at lahat ng dakilang mga santo, martir at kompesor na namamahinga sa buong mundo, kung saan ang pagdiriwang ay iniusad sa ika-1 ng Nobyembre. Hello! Yung ating mga kasama sa Facebook Live, naintindihan niyo po ba yung binasa natin sa Wikipedia? Ang orihinal na petsa na ang pagdiriwang ng araw ng mga patay, Mayo 13. Kailan po yan? Taong 609, 610. Ngayon, sino po yung dyan? Involved po dyan? Yung Papa Bonifacio IV. Hello, Papa sa Roma. Noong panahon niya, ang kanyang deklarasyon, Mayo 13, ang pagdiriwang ng Todos los Santos. Tama po ba? O ngayon, doong napalitan na po yung Papa Bonifacio IV, ang pumalit po si Papa Gregorio III, taong 731, 741. Ibig sabihin, lumipas lamang po ang 100 taon. After 100 years. Ito na po. Mula po sa May 13, ginawa na pong November 1. At hanggang ngayon, nagpapatuloy-tuloy po yung November 1 sa panahon nating ito. Maliwanag po ba? Yang pagdiriwang ng araw ng mga patay, undas Todos los Santos, hindi yan katuruan na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po'y katuruan lamang ng tao. Tama po ba? Utos lamang ng tao yan. Yan po'y tradisyon lamang. Yang araw ng mga patay. Yang undas Todos los Santos. Maliwanag po ba yan? O ngayon, pagka po ang sinusunod natin mga tradisyon ng mga tao, turo ng tao, utos ng tao, ano po ang sabi po ng Marcos 7:7 hanggang 8? Basahin natin. Tatapwa, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. O ano po ang dapat nating maunawaan? Pagka po ang sinusunod natin ay tradisyon ng mga tao, ang ating sinusunod, turo ng tao, utos ng tao, kagaya po niyang undas, Todos los Santos. Dati, May 13. Kasi utos ng
tao, utos ng Papa Bonifacio IV. Tama po ba? Ngayon, nung mawala na siya, may pumalit na panibagong Papa, si Papa Gregorio III. Ano ang ginawa? Mula May 13, ginawang November 1. Tama po ba? Nakikita niyo po ba? Ang maraming mga Katoliko, hindi siguro alam yan. Kasi nagising na lang sila. Mula nang sila po'y magkaisip, kahit nga ako ako po kasi naging Katoliko rin nung araw. Nakamulatan ko rin po yung November 1 na yan. Kami pumupunta ng sementeryo dyan sa Baliwag. Gustong-gusto ko nga yung mga ano yun, yung sa kandila, yung alusaw. Nangungulekta rin ako nung araw. Ginagawa kong bola. Nung araw po. Tapos hahanapin ko yung mga kaeskwela ko sa sementeryo. Nagkikita-kita kami. Nung panahon na yun, na ako ay naging Katoliko rin. Alam ko po yung pagka November 1 magpupuntahan ng mga tao sa sementeryo, magdadala ng mga bulaklak, magtutulos ng mga kandila. Ngayon, nung tayo po ay nag-aaral na po ng relihiyon, nagbabasa tayo ng Biblia, at ito na po, mas madali po ngayon ang impormasyon dahil sa tulong po ng Google, ng Wikipedia. Ito po palang araw ng mga patay. Todos los Santos. Undas. Ito po pala hindi naman turo ng Panginoong Hesukristo. Wala yan sa Biblia. Yan po pala turo, utos lamang ng tao, tradisyon lamang ng tao. At kapag po tayo ang sinusunod natin, utos tao, aral tao, tradisyon ng mga tao, walang kabuluhan ang ating mga ginagawa. Nagpapagod lang tayo sa walang kabuluhan. Amen. Amen po ba? 70 na ang nasa Facebook Live. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakatuwa naman na marami po ang interesado po dito sa ating paksa. Ito po yung series. 2 linggo po ito, Hindi pa po tayo tapos, Subaybayan niyo po ang kabuuan ng ating paksa. Ngayon, yan nga yung aking gustong ipapansin, lalo sa mga dati nating kasama. Umalis kayo sa Iglesia Katolika. Sumama kayo sa grupo ni Brad Eli. Kasi ayaw nyo ng tradisyon ng mga tao. Ayaw nyo ng mga utos ng tao. Aral ng mga tao. Kaya kayo naman, aking tinatawagan ng pansin. Yan baka kung mga turo na tinanggap nyo dyan. Turo ba ni Jesus Christ? Kagaya nung nasabi ko na kanina na yung mga babae masyadong hinihigpitan ni Brad Eli. Bawal mag-lipstick, bawal mag-makeup, bawal magputol ng buhok, bawal magsuot ng mga alahas. Pakisagot na lang yung mga naghahanap sa YouTube para hindi naman ako paulit-ulit. Wala ho si Brother Jacob Santos ang naka-assign sa YouTube dahil namatayan ng kamag-anak. Yun lang po ang sagot natin. Kaya wala po nag-aasikaso ng YouTube. Ngayon, yung sinasabi ko po para sa mga fanatics, umalis kayo sa Iglesia Katolika dahil ayaw nyo ng tradisyon ng tao, ayaw nyo ng turo ng tao, utos ng tao. Kaya tinatanong ko naman kayo ba sigurado dyan? Sa nilipatan yung grupo kay Brad Eli, na utos ni Kristo yung bawal sa mga babae ang magsuot ng alahas. Bawal sa mga babae ang mag-lipstick, mag-makeup. Maharot din tong si Brad Davey Galang. Maharot din no? Pag-aralan nyo. Kayo na mismo ang mag-imbestiga. Kung totoo ba yung nasa doktrina na yan, na tinuro ni Brad Eli, galing ba kay Jesus Christ yan na hindi pwedeng ang mga babae magsuot ng alahas?
May paksa na ako dyan eh. Natalaki ko na yan dito na may mga babaeng mayayaman noong araw eh. Sumusuporta nga sa Panginoong Hesukristo, di ba? Sa kanyang pangangaral. Paano ba madidistingge kung mayaman at mahirap ang isang tao? Hindi ba sa pamamagitan ng alahas? Hello? Di ba sa Santiago 2:1 patuloy? Kaya nga alam nating sabihin kung mayaman dahil may suot na alahas. Alam nating sabihin mahirap kasi yung damit ay hamak. Tama po ba? Hello? Hindi ba sabi, ang mayayaman sa sanglibutan ito, pagbilinan mo? Di may mayayaman talaga. Tama po ba? Gagamit lang naman ng logic ng isip. Yung mayayaman, makikilala mo yan sa kasuotan. Makikilala mo, mayroon niyang, may suot na alahas yan eh. Ngayon, ang sinasabi lang, dapat yung mayayaman, handa silang gumawa ng mabuti. Handa silang magmalasakit sa mga nangangailangan. Ang sabi ng Biblia, kung ang sino bang mayroong pag-aari sa sanglibutan ito, nakikita ang kanyang kapatid nangangailangan, doon ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kaya kung halimbawa, mayaman ka, meron kang suot na alahas, mayroong kapatid, nangangailangan ng tulong, lumapit sa iyo, hindi mo pwedeng sabihin, kapatid, wala akong pera. Nakasuot ka nga ng singsing eh. Di ba? Ano pwede mong gawin? Pwede yung singsing mo, itulong mo, isang lamot ng matulungan mo yung kapatid na nangangailangan. Tama po ba? Tama po ba? Nakita ko yung commercial ni Judy Ann eh, noong siya'y nasa harap ng Cebuana at yung kanyang singsing sa daliri, tinitingnan-tingnan niya. Maya-maya yun, sinanlanan niya. At yun, meron palang nasa ospital. Yun ang sinasabi ni Brother Willie. Alam mong gamitin yung iyong alahas para makatulong ka sa kapwa. Tama po ba? Hindi para magyabang lang. Hindi para minusin mo yung kapwa-tao mo dahil ikaw ay nakasuot ng singsing na ginto. Hindi dapat sa pagmamayabang mo lang gagamitin yung singsing na ginto mo. Parang yung kwentong na nabasa ko sa comics, di merong mayaman na mayabang, yung kanyang 5 daliri nilagyan ng singsing, puro ginto. Namili sa Divisoria. Chinese yung tindere, sabi nung mayaman. Pinakita yung kanyang mga singsing sa daliri, 5. Bibili ng prutas. Magkano yung mga prutas na yan? Ganun pinapakita po yung kanyang kamay. Magkano yan? Yung singsing. 5 kasi yun Chinese yung yung tindera. Nayabangan yung Chinese na tindere. Sumagot yung Chinese. Alin dyan? Pinakita yung ngipin niya purong ginto. Di nawala yabang ng mayaman kasi 5 daliri lang niya, may singsing na ginto yung Chinese nung sumagot alin dyan? Pinakita yung taas at baba ng ngipin niya, purong ginto Nakatapat Yan ang sinasabi natin. Alisin po yung ganoong mataas na isip. Ang napansin ko po dyan sa mga fanatics di napaniwala sila sa turo ni Brad Eli, yung mayayamang babae. Hindi sila nagsusuot ng alahas. Alam nyo naman ang ginawa. Humanap naman ng mapagpaparausan ng kanilang yabang Bumili naman ng bag, 250,000. Bumili na sapatos, 100,000. Hello! Ang suot na relos, 200,000 piso ang halaga. Hello! Hindi ba ang nangyari, hindi naman sila nabubuhay talaga ng payak, ng simple. Tama po ba? Hello? Dami ko pong nakita dyan.
Wala nga pong suot na hikaw, walang suot na kwintas. Pero yung bag naman kalahating milyon ng halaga. Doon naman iniraos. Yung relos, kasi yung pangangatwiran ni Badeli, relos lang naman yan, hindi naman alahas yan, no? Relos, 200,000 naman ng halaga. Sapatos, 100,000 halaga. Hello! Sa atin po, tinuturo natin, pwedeng mag-alahas dito ang mga babae. Magsuot ng isang kwintas, magsuot ng isang singsing. Kung kayo may asawa, wedding ring. Yun ang normal, yun ang simple. Maglagay ka ng hikaw, magkabilang tenga. Yung hindi naman parang parol sa laki, di ba? Yung simple lang. Para normal tayo sa paningin ng ating mga kapwa-tao. Tama po ba? Tama po ba? Naintindihan niyo po ba yun? Yun ang sinasabi ko. Dapat tayo po, kung mga tunay na Kristiyano, alam natin yung mga aral ni Jesus Christ. Turo ni Jesus Christ, nasa Biblia yun. Ngayon, may binabasa man talata si Brad Eli sa inyo, hindi naman niya naunawa ang mabuti. Hindi niya naintindihan. Ang itinuturo, simpleng pamumuhay. Hindi yung weirdo na yung mga babae, kay bata-bata pa, ginawang mga hukluban ni Brad Eli. Ginawang parang mga matatandang hilot. Edad 15 anyos mukhang hilot na manang na manang. Sa damit lang naman. Pero pag naman dapat yung pagiging mahinhin, hindi lang sa damit. Dapat pati sa ugali. Hello! Kabisado ko naman yung mga nandyan Sa damit lang naman sila, nagpapakita ng pagiging mahinhin. Pero yung ugali naman hindi. Nagkakaintindihan po. May paksa po ako dyan. Yung tinalaki ko na yan, series din. Hanapin nyo na lang po yung tungkol doon sa pagsusuot ng alahas, pagpuputol ng buhok. Ngayon, balik tayo sa ating paksa. Yang undas, Todos los Santos, araw ng mga patay. Kaya hindi pala dapat kaisa dyan ang mga tunay na Kristiyano. Hindi dapat kasama sa pagdiriwang ng undas. Kasi tradisyon po yan ng mga tao. Utos ng tao, turo ng tao. Walang kabuluhan yung ating mga ginagawa. Pagka ang ating sinusunod ay mga utos, turo ng tao. Ngayon, ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Diyan po sa mga tao na nagpapatuloy pa rin sila. Kahit alam na nila na yun pala'y turo lamang ng tao, tradisyon lamang ng tao. Ano po ang pakilala ng Biblia sa mga ganyang mga tao? Basa, 2 Timoteo 4:3-4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Yan po, mga magulang at mga kaibigan, ang nangyari. Hinuhulaan sa Biblia, darating ang panahon, hindi nila titiisin ng magaling na aral. Ang magaling na aral, yung aral ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ang magaling na aral, yung mga ipinasulat na mga aral ni Jesus Christ sa Biblia. Tama po ba? Ngayon, may mga tao po, iiwanan po yung mga magaling na aral, yung mga nakasulat sa Biblia. Ano gagawin nila? Hihiwalay sila sa katotohanan at babaling sa katha. Ang binabalingan po ng mga ayaw sa katotohanan, yung mga kathang paniniwala,
kathang isip ng tao. Hello? Hello? Nandyan pa po ba kayo? May mga ayaw sa katotohanan. Ayaw nila sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Kaya bumabaling sila sa mga kathang isip na paniniwala. Kasama po diyan ang pagdiriwang ng undas, araw ng mga patay, Todos los Santos. Nagkakaintindihan po. Sa mga Katoliko, pasensya na po pasintabi na. Kagaya po nung nasabi ko, hindi naman natin intensyon na kayo po ang inyong kinagistang paniniwala ay ating atakihin. Hinihingi lamang ng pagkakataon na ito po ay matalakay dahil papalapit na po yung November 1. Ngayon, gusto lang nating inform ang ating mga kababayan na ganito nga po yung tungkol dyan sa undas. Todos los Santos. Nakagis na natin yan, November 1, pero hindi pala yan talaga November 1 nung umpisa, May 13. Ayon po dyan sa Wikipedia, sa impormasyong ating nakalap. O ngayon, tayo po mga magulang at mga kaibigan, kung tayo po yung mga tunay na Kristiyano, manatili po tayong nanghahawak sa mga magaling na aral ng Panginoong Hesukristo. Huwag nating iiwan yan. Huwag tayong hihiwalay dyan at tayo po'y babaling sa mga kathang isip na paniniwala. Meron nga pong nag-message po sa akin, nag-request sa akin, Brother Willie, namatay na po yung aking stepfather. Pwede po bang ipag-pray natin? Kasi request po ng family namin. Brother Willie, kami po ay talagang nanonood sa programa ninyo. Pwede ho bang yung namatay naming stepfather ay ipag-pray nyo? Ang sabi ko na lang, kapatid, yung kakong pananalangin para sa patay, sa Katoliko lang yan. Hello, wala ka ako sa Biblia yung patay ay ipapanalangin pa. Ang ipinapanalangin po sa Biblia, yung buhay. Tama po ba? Kasi kapag ang tao namatay na, Hebreo 9:27. Ito po Ito sagot ko roon. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yan po ang nangyayari sa tao pagka siya po'y namatay na. Dadaan na po agad sa paghuhukom. Meron na pong paghuhukom agad pagka namatay ang isang tao. Kung siya po'y para sa langit o para po sa impyerno. Nagkakaintindihan po ba? Wala na pong magagawa ang panalangin natin para mabago pa yung hatol doon sa taong namatay. Nagkakaintindihan po ba? Hello? Sa Iglesia Katolika, sa panahon pa po nung una, nandyan pa yung mga Frailing Kastila, hindi ba sila yung nagturo na yung mga namatay, na panaginipan noong apo, naghihirap daw sa purgatorio. Yung purgatorio, wala ho yung sa Biblia. Kathang isip na paniniwala yan. Hello? Yung mga nanonood sa ating mga Katoliko, wag ho kayo magagalit. Pag-aralan nyo rin po yung sinasabi ko. Wala pong purgatorio sa Biblia. Wala ring limbo. Sabi ho nung mga matatanda, yung daw mga bata, mga sanggol, namatay, hindi na binyagan. Mapupunta ika sa limbo. Wala rin hong limbo. Wala hong purgatorio. Ang nakasulat po sa Biblia, langit, impyerno. Diyan po mapupunta ang tao. Kung sumasampalataya yung tao, namatay siya, tatanggapin sa langit ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa. Pag naman namatay ang tao na hindi sumasampalataya, mapupunta naman po siya doon sa impyerno, yung kanyang espiritu, yung kanyang kaluluwa. Hello? Naintindihan niyo po ba yon?
Ngayon, namatay yung tao. Kung sumasampalataya po yan sa Panginoong Diyos, wala na po tayong dapat ipag-alala. Kasi pag sumasampalataya, yun po yung automatic naman, tinatanggap na sa langit. Kapiling na po ng Panginoon. Ngayon, pag naman hindi sumasampalataya, yun naman po, doon naman pupunta sa impyerno. Doon po sa lugar ng pagdurusa. Kagaya po noong nangyari sa mayaman, doon po sa Lucas 16:19, patuloy, yung kay Lazaro at yung mayaman, napunta sa Hades ng pagdurusa yung mayaman. Wala na pong magagawa ang panalangin natin para sa mga taong namatay na. Hindi na po kasi mababago yung katakdaan, yung hatol na itinakda po doon sa namatay. Maliwanag po ba yan? Ang ipinapanalangin sa Biblia, yung taong buhay pa. Kung may sakit, ipanalangin para gumaling. Tama po ba? Kung nagkakasala, yung kapatid, ipanalangin para mapatawad sa kasalanan. Yun po ang mababasa sa Biblia na mga karapat dapat ipanalangin. Yung mga nabubuhay pa. Pero pagka namatay na, wala na po tayong magagawa po doon. Wala na pong magagawa ang panalangin. Ngayon, may naalala pa po ako. Tinanong sa akin ni Sister Geraldine Bilante. Brother Willie, pag ba namatay na ang tao, magkakakilala pa? Opo kako. Intact naman ang memory. Kagaya noong mayaman, kilala niya si Lazaro. Tapos nakikiusap pa siya kay Abraham na meron ako 5 kapatid na nabubuhay pa. Ibig sabihin, natatandaan niya na meron siyang mga kapatid na buhay pa. Intact ang memory noong taong namatay. Kaya nga yung turo ni Brad Eli na pag daw napunta na sa langit, makakalimot na. Makakalimutan mo na raw kasi para wag ka malungkot. Yun po yung mga turo ni Brad Eli na hindi galing kay Kristo ewan ko lang kung kaya pag ipalabas ni Melian yung mga video ni Brad Eli na sinasabi ni Brad Eli na pag namatay ang tao, makakalimot na. Paano makakalimot yung mayaman nga, pinaparusahan sa impyerno, ang memory intact. Tama po ba? Hindi nakalimot. Hindi lalo namang hindi makakalimot yung nasa langit. Tama po ba? Ngayon, ang sabi sa akin ni Sister Geraldine, Brad Willie, paano yun? Pagka nasa langit ka, tapos hinahanap mo yung asawa mo, kapatid mo, hindi mo makita sa langit, di nasa impyerno yun. Di malulungkot ka rin sa langit. Sabi sa akin ni Sister Geraldine, ganun ba yung Brad Willie? Kahit nasa langit na tayo, malulungkot pa rin tayo. Sabi ko, sige po, sasagutin ko yan sa programa. Doon sa Lucas 15:7, ito po sagot ko. Wala po to sa Hadel. Tingnan niyo po. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Sa langit pala, sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, pansinin niyo po yung ginamit ko salita, sa kasalukuyan. Pagka dito sa lupa, may isang makasalanan, nagbalik loob sa Diyos, nagsisi sa kasalanan, nagkakatuwa sa langit. Sa kasalukuyan. Ngayon, ano ang logic dyan, mga magulang at mga kaibigan? Pagka yun namang matwid na tao, naglilingkod sa Diyos, Kristiyano, ang ginawa, tumalikod sa Diyos, bumalik sa kasalanan, ano nararamdaman ng mga nasa langit? Sige nga po, yung mga narito, kung kayo po ay sanay gumamit ng biblical logic, yan ang wala sa Hadel, yung mga ganitong paggamit ng biblical logic. Ngayon, binago na rin ni Brad Eli yung turo. Ganun naman talaga si Brad Eli. Tatak Brad Eli yun pabago-bago. Kasi nga, nasubaybayan na ako ni Brad Eli.
2010 pa ako nag-YouTube eh. Marami na siyang na-i-record na video ko eh. Kaya nagbabago-bago si Brad Eli ng turo. Doon ko nga napatunayang wala siyang Holy Spirit eh. Dahil pagka may Holy Spirit, gaya ng mga apostol, ano yon, consistent. Tingnan niyo po si Apostol Pablo nagsulat. Di ba? Dahil guided ng Holy Spirit, hindi si Apostol Pablo gumagawa ng mga erratum o errata. Hello. Ganun ng may Holy Spirit, consistent ng turo. Kung si Brad Eli ginawang apostol, naku, wala hong natapos na sulat yan. Kasi tabi na po kung buhay si Brad Eli kasi nung araw si Brad Eli nung nabubuhay pag may sinesermonan, pag may sinasabong manggagawa. Sabi ni Brad Eli sa aralan namin mga manggagawa, bakit mo ba't nagkaganon? Brad Eli, pasensya na po, nakalimutan ko eh. Ganon nagka-problema Brad Eli, pasensya na po, nakalimutan ko. Sabi ni Brad Eli, alam mo, kung ikaw ay apostol, kawawa mga tao. Bakit? Kasi makakalimutin ka, mapapahaba kang marami. Hindi ka pwedeng apostol. Sabi ni Brad Eli. Pag may pinapagalitang manggagawa nung araw, ngayon, yun din ang naalala ko. Hindi pwedeng apostol si Brad Eli. Dahil kung si apostol at nagsulat, walang matatapos na sulat eh. Dahil magbabago-bago eh. Karamihan po pala talaga sa mga turo ni Brad Eli galing po sa sariling kokotin niya. Ayun nga ho yung aking na-discover kaya bumitaw ako sa kanya. Bumitaw ako kay Brad Eli nung makita ko pong ganun ang mga turo niya galing sa sariling isip at ang isip na paniniwala. Ngayon, yan po ang sagot ko, yung nasa Lucas 15:7. Nakakaramdam pa rin ng kalungkutan sa kasalukuyan ang mga nasa langit. Sa kasalukuyan, bakit? Kasi pagdating po ng araw, nandyan na po ang bagong langit, bagong lupa. Hello? Doon na po papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Amen. Doon na po mawawala ang kalungkutan sa bagong langit at bagong lupa. Pero sa kasalukuyang langit, sa present heaven, meron pa rin pong kalungkutan dyan. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan, yung sagot ni Brother Willie mula sa Biblia? Time element, i-consider para makita po natin yung tamang sagot. Mr. Geraldine Milante, I hope, nakita ko siya kanina, I hope na nasagot ko na po yung inyong tinatanong. Sa present heaven, sa kasalukuyang langit, ito pakiramdam nila. Pag may makasalanan, nagsisi, nagbalik loob sa Diyos, nagkakatuwa sa langit, pati mga anghel. Tama po ba? Pati yung mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal sa langit, nagkakatuwa sila pag may nagbabalik loob sa Diyos. Ngayon, pagka naman yung isang Kristiyano, ang nangyari po ay iniwan ng pananampalataya kay Kristo. Bumalik sa kasalanan. Tumalikod na sa Diyos. Ano po ang mararamdaman ng mga nasa langit? Makakaramdam naman sila ng kalungkutan. Nagkakaintindihan po. Ngayon, pagka naman po tayo talaga, nakafocus sa Panginoong Diyos, talagang ang Diyos ang pangunahin sa buhay natin. Sabi naman po sa awit 16:11, ito po ang isa pang magandang nakasulat sa talata ng Biblia. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahang magpakilanman. Ano po dapat nating maintindihan dyan? Sa Diyos po, nasa Diyos po ang kapuspusan ng kagalakan. Nasa Diyos ang mga kasayahang magpakilanman. Ano ibig sabihin?
Halimbawa, nasa langit ka na. Yung mga nasa langit sa kasalukuyan. Kung halimbawa, hindi nila nakasama yung kanilang mahal sa buhay sa langit, mayroon bang dahilan para sila malungkot pa ron? Kung ang Diyos naman kasakasama mo, sinasabi ng Biblia, nasa Diyos ang kapuspusan ng kagalakan. Meron pa ho bang kakulangan pagka ang Diyos po'y kasama na po natin? Unang-una, bakit ba hindi sila nakarating sa langit? Hindi ba dahil sila pumili nun? It's their choice. It's their free will. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie? Bakit tayo malulungkot? Kung halimbawa, nasa langit tayo, hindi natin makita yung ating mga mahal sa buhay. Unang-una, isipin natin, kaya tayo nakarating sa langit dahil pinili natin yung freedom to choose. Yung free will natin, ginamit natin para piliin ang Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba? Sila naman, hindi nila pinili, tinanggihan nila si Jesus Christ. Kaya sila po'y napunta sa parusa, sa impyerno. Kaya ako po, dito po sa nakasulat na ito sa Biblia, paano ikaw makakaramdam na ikaw kulang? Kung ikaw nasa piling ng Diyos. Tama po ba? Kayang-kaya pong matakpan ng presensya ng Diyos yung lahat ng mga pwede mong maramdamang kalungkutan. Tama po ba? Amen po ba? Mag-amen naman po yung 68 na nasa Facebook Live natin. Ito po yung kainaman ng hindi tayo naghahadel. On the spot, yung mga nakikinig sa atin, na-assess natin kung sila ba ay nakikinabang dito sa ating pag-aaral. Nakita niyo po, meron lang po akong mga sinagot na mga tanong. Sabi ko, hintayin nyo lang po sa Facebook. Pag nag-live ako, pasadahan ko po yan para mabigyan ko po ng kasagutan ng inyong mga tanong. Meron kayong bagong leader, inutil naman, puro forma lang naman. Ayaw namang magpatanong. Kahit sa mga miyembro, nakatago sa aparador, nagtsatsaga pa rin kayo. Kayo na may problema. Sabi sa akin ng kaibigan ko, Brad Willie, pinlay na naman yung video ni Brad Eli. Ano ka akong video? Yun bang lahat ng kumakalaban kay Kuya, kalaban ni Brad Eli? Hello? Brad Willie, pinatugtog na naman yung video ni Brad Eli na sinasabi ni Brad Eli, lahat ng kumakalaban sa pamangkin niya, ang kinakalaban ni si Brad Eli. Sabi ko talagang bonjing. Bakit? Patay na si Brad Eli. Siya pa rin ang ginagamit para ipagtanggol siya. Dapat kako, siya na magtanggol sa sarili niya. Tama po ba? Pag po sinasabi kong bonjing, ang ibig ko lang sabihin, lampa, walang tuhod. Yun po ang ibig sabihin ng bonjing. Kasi napanood ko po yung pelikulang bonjing Fred Montilla, nasundan pa ni Jimmy Santos. Yung Fred Montilla sa Black and White TV ko pa po napanood yun. At nasa YouTube pa rin naman yung bonjing na si Fred Montilla. O tapos sumunod si Jimmy Santos. Isang tagpo ng istorya. Kaya bonjing, malaking tao na lampa, walang tuhod, isip bata. Ganun ka ako yun. Para saan pa video ni Brad Eli? Patay na si Brad Eli. Para ipanakot. Lahat ng kumakalaban sa pabangking ko, ako ang kalaban. Patay na yung nasa video. Hello? Dapat yung buhay niyong leader, siya ngayon ang tumayo at ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Hindi ba? Parang yung lalaking bulag, pinagilat ng Panginoong Hesukristo.
Ang pinuntahan ng mga Pariseo yung mga magulang. Talaga bang anak mo yan? Talaga bang yan may buhat pa ng ipanganak bulag? Sabi ng mga magulang. Yung anak ko natanungin nyo, si may gulang na. Siya natanungin nyo. Pwede na siya sumagot para sa sarili niya. Hello! Yun ang ibig kong sabihin. Meron kayong bagong leader. Yan matanda sa akin ng 6 na taon yan eh. Ako'y 48. Di yan 54. Dapat ganun na. Siya na. Huwag na yung kay Brad Eli, mga video. Dapat, it's about time na siya na po ang manindigan. Yung chief tumayo. Juan 9:23. Kaya't sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may gulang na. Tanungin siya. Dahil yung mga magulang nitong bulag na pinadilat ng Panginoong Jesucristo, binigyan ng paningin. Sila tinatanong-tanong. Sagot ng mga magulang, yung anak namin ang tanungin nyo, may gulang na siya. Kaya na niyang sumagot para sa sarili niya. Di ba? May bago kayong leader. Anong klase? Bonjing. May mga ayaw sa kanya. Di siya nga ang rumisolba. Ano ba ayaw nyo sa akin? Di ba dapat ganun? Pag-usapan natin. Hindi Kay Brad Eli siya nagtatago pa rin Patay na yung tao. Patay na si Brad Eli. Nung buhay si Brad Eli, na-enjoy mo yung magtago sa likod ni Brad Eli. Ngayon patay na sa kanya ka pa rin magtatago. Hindi talaga maiiwasan na may talagang kakalas dyan. Siyempre, marami tayong nakasama dyan. Pwede bang habang panahon kayong baw ng baw dyan sa bago niyong leader? Napatunayan yung hindi pala ka-frequency. Hindi pala totoo ka-frequency. Wala pala talaga. Wala ito. Wala ito. Dapat nung araw yan ang bukang bibig nila. Wala ito. Ganun pala Wala ito. Dinayasan nyo yan. Pero para kayo matakot pa sa video ng taong patay, lahat ng kumakalaban sa pamangkin ko, ako ang kalaban. Tapos na si Brad Eli. Namayapa na yung tao. Mag-iisang taon na rin sa February. Kaya ako, yun na lamang po ang aking maiiwan sa mga kaibigan natin. Move on na move on. Huwag na kayong magpasinda. Ginagamit ang video ni Brad Eli para takutin kayo. Wala na pong magagawa yung video na yun. Tapos na kasi yun Ngayon, next Sunday po natin ituloy ito para yan mabigyan pa natin ng pagtalakay. Ngayon, ang ating sunod na katanungan, anong uring mga tao ang sumusunod sa mga kathang-isip na tradisyon na gaya ng undas o araw ng mga patay? Ito po yung next nating katanungan na sasagutin sa susunod pong linggo, October 31. Tama-tama po, bago mag-November 1, tapos natin ang paksang ito. Inaanyayahan ko po kayo next Sunday para po sa kabuuan po ng ating paksa. Huwag po kayong mawawala para lubos po ninyong maintindihan ang paksang ito na ating pinag-aralan. Meron bang prayer request? Sige po, yung prayer request, bigyan po natin ng pagkakataon. Real Talatagod, pa-prayer request po, Brother Willie, para kay Perla Lesias, na sana'y gumaling sa stroke, bumalik ang lakas, makalakad, makapagsalita ng maayos. Okay po, pag-pray po natin itong si Perla Lesias. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang stroke ay umalis sa katawan ni Perla Lesias. Stroke paralysis, inuutosang umalis sa katawan ni Perla Lesias. Sa dugo ni Jesus, padaluyin kagalingan, kalakasan, kasiglahan sa buong katawan ni Perla Lesias. Sa dugo ni Jesus, ibalik din ang kakayahang makapagsalita at makalakad kay Perla Lesias. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen.
Meron pa bang prayer request? Yan po yung prayer request na ating binigyan ng pagkakataon ngayon sa ating programa. At bago tayo tuluyang magpaalam, inaanyayahan ko po ang lahat na narito sa pananampalataya po. Utusan natin ang anumang mga sakit karamdaman na nasa ating mga katawan sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo na po magbanggit, magsabi kung ano pong sakit yan. Kung yan po'y rheuma, arthritis, diabetes, sakit sa puso, cancer, utusan po natin umalis yan sa ating mga katawan. Gayon din sa ating mga mahal sa buhay. Magtaas po tayo ng kanang kamay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, padaluyin, kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob din ng proteksyon sa ating lahat at sa ating mga mahal sa buhay. Ingatan tayo sa lahat ng sakit karamdaman sa salot na COVID-19 sa kapangyarihan ng masasamang espiritu at sa kamay ng masasamang tao. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob din ang mga solusyon sa lahat ng ating mga problema. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umaga dito po sa ating programa, marami pong salamat sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, nagpapadala ng inyong mga pinansyal na tulong para makapagpatuloy po ang ating programa. Yung mga nagpapadala po sa GCash, nagpapadala sa bangko, marami pong salamat sa inyong pagmamalasakit. Yung iba po ayaw na po nilang magpabanggit ng pangalan, ayaw po nilang magpakilala. Gantihin nawa kayo ng Panginoon. Ipagkaloob sa inyo ng Panginoon ang lahat ng pagpapala sa inyong kalusugan, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga trabaho, sa inyong tahanan. Ipagkaloob sa inyo ng Panginoong Diyos ang kanyang masaganang pagpapala, siksik, liglig, at umaapaw. Paalam na po sa lahat ng ating mga nakasama. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.